Hindi makapagsalita ang lahat sa narinig na tanong ng bata. Ramdam na ramdam ang katahimikan sa bawat isa. Ayaw naman nila na pangunahan si Eliana sa pagpapakilala sa ama ng mga ito sa kambal. Ayaw din nila na mabigla ang mga bata. "Princess, Mommy will tell you something later." "Okay," saad ni Eliana sa anak. "Okay po," saad naman nito sa kanya. "Oh, sige na, let's eat na. Baka gutom na ang mga bata," saad ni Manolo. "Tara na mga apo, come to lolo," saad naman ng Ginoo. Lumapit rito si Emerald habang si Harold ay nadikit kay Eliana. Ayaw nitong lumayo sa nanay niya. Alam ni Harold na ang ama nila iyong tinutukoy ni Emerald kanina. Nakita niya kasi ang picture nito sa internet. Nag-research siya about rito. Nagsalo-salo sila sa hapagkainan. Ang mga bata lang ang daldal ng daldal, lalo na si Emerald na sinabayan naman ng anak ni Manolo na babae sa kadaldalan. Habang si Marco naman ay tahimik lang siya na pinagmamasdan ng mga ina niya. Nasa tapat niya na upo ang kambal katabi ni Eliana. Gusto na niyang kausapin si Eliana at humingi ng tawad sa mga nagawa niya noon. Hindi niya alam kung paano niya ito haharapin at kakausapin. Ramdam niya kasi na umiiwas ito sa kanya. Pagkatapos nilang kumain ay inaya muna ng mga magulang ni Marco ang mga bata at sina Manolo na sa sala muna sila para bigyan ng chance si Marco na makausap si Eliana. Nang sila na lang daw ala ang naiwan ay sinabihan niya si Eliana na sa garden sila mag-usap. "Pwede ba kitang makausap sa garden, Ellie?" tanong ni Marco. "Sure, siguro ito na ang panahon na pag-usapan natin ang tungkol sa mga bata," saad naman ni Eliana. Unang naglakad si Marco at sumunod naman si Eliana. Pansin ni Eliana ang pagbabago sa itsura ni Marco. Mas lalo itong naging mature tignan. Sa bagay mas matanda ito sa kanya. Pagkarating nila sa garden ay upo sila sa upuan na may bilog na mesa doon. Kaharap nila ang isa't isa. Tahimik lang sila na nakatingin sa isa't isa. Hinihintay kung sino ang unang magsasalita. Ilang sekunda ay nagsalita si Marco. "Ellie, gusto ko lang humingi ng tawad sa mga nagawa ko noon sa iyo at sa mga bata. Alam ko na labis kitang nasaktan. At ang gago ko dahil ginawa ko iyon sa iyo. Alam ko na hindi mo ako mapapatawad sa mga ginawa kong mga kasalanan sa inyo. Gusto na gawin ang tama this time. Gusto ko na bumawi sa inyo ng mga bata," saad ni Marco kay Eliana. Nakikinig lang si Eliana sa mga sinasabi ni Marco sa kanya. "Pwede ka na bumawi sa mga bata. Ipapakilala kita sa mga anak ko dahil karapatan mo naman na makilala sila pero ayaw ko ng gulo. Sana naiintindihan mo kung ano ang ibig kong sabihin. Sana hindi makaabala ang mga anak ko sa pamilya mo. Pwede mong makita ang mga anak ko pero kailangan na may kasama sila. Hindi mo sila pwedeng dalhin sa kung saan mo gusto without my permission," saad ni Eliana. Nakinig naman si Marco sa mga sinasabi ni Eliana at naguguluhan siya sa sinabi nito tungkol sa pamilya. Ang tinutukoy ba nito ay sila ni Natasha? "Naiintindihan ko ng mabuti, Ellie. Huwag kang mag-aalala dahil hindi magiging abala ang mga anak natin sa akin. Nothing to worry about dahil wala na kami ni Natasha. Matagal na kaming hiwalay," saad niya kay Eliana. Natahimik naman si Eliana sa mga narinig. Ano ang ibig sabihin nito? Wala na sila ni Natasha. Hiwalay. Paano? Hindi niya ito matanong kay Marco dahil ayaw niyang isipin nito na interested pa siya buhay nito. Kung ano man ang iniisip mo ay tama. Wala na kami matagal na. Nagkahiwalay kami dahil naaktuhan ko siya na niloloko pala niya ako. May iba siyang lalaki. Siguro karma ko na ito dahil sa ginawa ko sa inyo, saad ni Marco na naiiyak na. Paano yung anak niyo? Saad ni Eliana. Niloko niya at ginamit lang niya ako. Di ba ang laki kong tanga, dahil nagpakatatay ako sa anak ng iba habang pinabayaan ko ang mga sarili kong anak. Oo, hindi ko tunay na anak si Dustin. Iniwan ko kayo para lang sa kanya. I'm sorry, Ellie. Please, patawarin mo ako. Please, saad ni Marco na umiiyak na sa harapan ni Eliana. Tumayo ito at lumuhod sa harapan ni Eliana. Patuloy itong umiiyak at humihingi ng tawad. Hindi na alam ni Eliana ang sasabihin dahil umiiyak na din siya habang tinitignan niya si Marco sa harapan niya na nakaluhod pa rin at umiiyak na humihingi ng tawad. Tumayo ka dyan, sabi ni Eliana na patuloy pa din na umiiyak. Hindi ako tatayo dito hanggang hindi mo ako mapapatawad, saad naman ni Marco. Sinabing tumayo ka dyan, dahil hindi ako santo para luhuran mo.
Alam mo matagal na kitang pinatawad sa mga ginawa mo sa akin kahit hindi ka pa humingi ng tawad. Pero hindi ibig sabihin noon ay maibabalik mo na ang mga nakaraan. Pwede ka bumawi sa mga bata, hindi kita pipigilan. Ang hinihiling ko lang sa'yo ay huwag mo na akong guluhin. Tahimik na buhay ko at naka-move on na ako sa'yo. Binigay ko na naman ang gusto mo noon. Sana this time ibigay mo yung hiling ko sa'yo. Sana maging civil na lang tayo sa isa't isa para sa mga bata. Yung lang isa't isa para sa mga bata. Yung lang ang may ibigay ko sa'yo, mahabang saad ni Eliana. Umiling naman si Marco sa mga sinabi ni Eliana. Tumayo na siya pero nanatiling nasa tabi ni Eliana. No, Ellie. Gagawin ko ang lahat. Lahat-lahat para tanggapin mo ako sa buhay mo. Gusto kong maging buo tayong pamilya kahit para sa mga anak natin. Alam ko na sinayang ko na ang pagkakataon ko noon pero lahat gagawin ko para bumalik kayo sakin. Saad ni Marco. Habang nasa sala ang pamilya ni Marco ay narinig nila ang mga boses ni Marco at Eliana. Malakas na ang boses ng mga ito na parang nagtatalo na. Sa narinig ay agad tumayo si Manolo at sumunod naman ang mga magulang nila papuntang garden. Naabutan nila roon si Eliana at Marco na pareho nang umiiyak. Nakaupo pa rin si Eliana sa upuan na nandoon habang si Marco ay nakatayo na sa gilid nito. Nilapitan ng ginang si Eliana at inalalayan itong tumayo. Niyakap ito ng ginang. Si Marco naman ay nilapitan ng kuya at ama niya. Are you okay, hiha? Saad ng ginang kay Eliana. Tumango naman si Eliana sa ginang. Okay lang po ako, Maria, saad niya rito. Son, tama na. Bigyan mo ng oras si Eliana na pag-isipan ang lahat. Alam mo na hindi ito madali para sa kanya, saad ng ama nila. Kumalma na naman si Marco, sinabi ng ama. Tama ito, hindi niya mapipilit si Eliana. Alam niya na siya ang may mali. Handa siyang gawin ang lahat para tanggapin siya muli nito. Ang hindi nila alam ay sumunod pala si Harold sa kanila sa garden. Nakita ng bata kung ano ang mga kaganapan doon. Pagkakita niya na umiiyak si Eliana ay agad na siyang nagsalita. Stop hurting my mom, galit na saad ni Harold. Nasa bungad siya ng pintuan palabas ng garden. Kuyom ang maliliit nitong kamao. Namumula na rin ang tungki ng ilong-ilong nito sa pinipigilan na pag-iyak. Natahimik at napalingon sila sa kinaroroonan ng bata. Baby, Harold, tawag ni Eliana at nilapitan ng anak. You always making my mom cry. I hate you, saad nito sabay turo sa ama. Niyakap naman ni Eliana ang anak at doon na ito umiyak sa mga balikat niya. Stop crying na, mommy is not hurt. Please stop crying baby, pag-aalo niya dito. Mahirap itong patahanan at pakalmain kapag ito ang galit. Iyon ang pinagkaiba nito sa kapatid nito. Kapag umiyak na ito ay alam na niya na inilalabas nito ang mga naipon na sama ng loob. Minsan lang itong umiyak. Ayaw nitong may nakakakita sa kanya na umiiyak siya dahil ayaw daw nitong isipin ng iba na mahina siya. Madali lang itong magalit kapag nalaman nito na nasaktan siya o di kaya yung kapatid nito. Ayaw nito na nakikita silang umiiyak at nasasaktan. Overprotective ito sa kanya lalo na sa kapatid nito. Kumalas si Harold sa yakap ng ina. Humakbang ito palapit sa kinaroroonan ng ama. Tumangala ito at tinignan si Marco ng matalim. You know how much it hurts for me seeing my mommy crying every night before, because of you. Mommy did not know that sometimes I sneak to her room. I saw her crying while looking at your picture. I hate you so much. Galit na saad nito kay Marco. Nabigla si Eliana sa narinig mula sa anak niya. Nakita pala siya nito na umiiyak sa picture ni Marco. Yung huling pagkakataon na iniyakan niya ang pictures ni Marco bago niya sinunog lahat ng mga bagay na nakapagpulala sa kanya rito. Nasasaktan siya na nakikita na nasasaktan ang anak niya. Hindi naman ni Marco alam ang gagawin niya. Lahat ng sinabi ng anak ay tago sa puso niya. Ramdam niya ang galit nito sa kanya. Son, I'm sorry. Please forgive me. I will do everything just to make it up to you, your sister and your mom. Please give daddy a second chance. Please, saad niya sa anak niya. Umiling ito sa kanya and patuloy pa rin itong umiiyak habang nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung lalapitin ba niya o hindi baka lalo itong magwala. No, I won't let you hurt us again. Nasaan ka po ba noong mga panahon na kailangan ka ni mom at kailangan ka namin?
When Emerald was bullied by our classmates because we don't have a father. Nasaan ka? When I requested a video greeting from you for our birthday. Naibigay mo ba? Hindi. I requested a video greeting from you to surprise Emerald because that was her wish to see you. You never did. I asked Lola and Lolo about it but there is no video greeting coming from you, mahabang saad ng anak niya. Naalala ni Marco yung araw na humingi ng video greeting sa kanya ang ina niya pero hindi niya alam na para sa mga anak niya yun. Hindi niya ito napagbigyan dahil sa panahon na iyon ay panay-away nila ni Natasha. Magulo ang isip niya ng panahon na iyon. Kahit nakasama namin si Tito Papa, Tito Pogi at Papi, kailangan kong maging matatag para kay Mom at Emerald dahil ako lang ang lalaking makakapagtanggol sa kanila. Wala kaming tatay habang lunalaki. Naiinggit ako sa ibang mga bata na may ama. Hindi namin sinabi kay Mommy dahil ayaw namin na masaktan siya ulit. Sobrang sakit ang naranasan niya dahil sa'yo. Alam kong iniwan mo kami dahil may iba ka ng pamilya. Mas mahal mo sila kaysa sa amin kaya sila ang pinili mo, saad ni Harold sa ama na patuloy na din sa pag-iyak. Tama ang sinabi nito. Nagkaroon ng postpartum depression si Eliana ilang buwan bago siya makarecover sa pagkapanganak. Sa tulong ng kapatid at ng kaibigan niya ay nalampasan niya iyon. Pinilit niyang labanan ang sakit na iyon para sa mga anak niya. Ayaw niyang pati siya ay mawawala lalo pa at wala na ang ama ng mga anak niya. Tell me, paano ka babawi sa amin? Mababawi mo po ba ang mga panahon na iyon? Tanong nito kay Marco. Umiiyak na lumapit si Marco sa anak. Lumuhad siya sa harap nito. Puno ng iyakan ang maririnig sa buong garden. Son, I'm sorry. I will do everything para mapatawad niyo ako. Please, gagawin ni Daddy ang lahat. Promise this time I will make sure na hindi na ako gagawan ng mga bagay na makakasakit sa inyo. Babawi ako anak. Babawi ang Daddy sa inyo. Forgive me, saad ni Marco sa anak at niyakap ito. Hindi naman kumilos ang anak niya nang niyakap niya. Hinayaan lang siya nito na yakapin ito. Alam niya na ang laki mong gago. Kasalanan niya ang lahat kung bakit nasasaktan ngayon ang mag-ina niya. Hindi niya kanyang nakikita na nasasaktan ang anak niya. Sa mga binitiwan na salita ng anak niya at tumama lahat iyon tago sa puso niya. Hindi niya alam na may kinikim-kim na galit ang anak niya sa kanya. Gagawin niya ang lahat para makabawi sa mga mag-ina niya. Kahit buhay niya iaalay niya para lang mapatawad siya at tanggapin ng mga ito sa buhay nila. Napahagulhol si Eliana sa mga narinig na salita ng anak niya. Hindi niya alam na ganoon kalalim ang galit nito sa ama ng mga ito. Sinadya talaga niya na hindi ipakita at ipakilala kahit sa pictures ang ama ng mga ito dahil alam niya na masasaktan ang mga anak niya. Sasabihin at ipapakilala naman niya ang mga anak sa tatay ng mga ito kapag handa na ang mga ito. Hindi niya akalain na magiging ganito ang pagkikita ng mag-ama niya. Masakit makita bilang ina na nasasaktan ang anak niya. Lumapit siya sa anak niya. Baby, that's enough. Stop crying. Saad niya sa anak niya. Lumingon ito sa kanya at yamakap ito sa kanya ng sobrang higpit. Binuhat niya ito at hinagod ang likod nito para patahanan. Nanatili naman na nakaluhod si Marco kaharap ang mag-ina niya na umiiyak. Magulo na ang buhok nito. Mugto na din ang mga nito sa pag-iyak. Hindi nila alam na nakikinig din pala si Emerald sa kanila. Tinawagan nito ang Papi Vic nito. Narinig niya lahat ng sinabi ng kuya niya. Umiiyak na din ito. Kuya, Mommy, saad ni Emerald na umiiyak na. Lumingon naman sila lahat rito. Makita nilang umiiyak na din si Emerald. Alam nilang narinig nito lahat base sa ekspresyon nito ngayon. Tumakbo ito at yamakap sa ina. Binaba naman ni Eliana si Harold pero yumapos din ito sa kanya. Niyakap niya ang mga anak niya. Stop crying na babies, pag-aalolo niya sa mga ito. Maya-maya ay binalingan niya ni Eliana si Marco na tumayo na din ito. Tell me now Marco, paano ka babawi ngayon sa mga anak mo? Ito ang naging resulta sa kagaguhan mo noon. Pero huwag kang mag-alala dahil ipapaintindi ko sa kanila ang lahat. Kakausapin ko sila para maliwanagan sila. Ayaw ko naman na lumaki ang mga anak ko na may sama ng loob sa'yo. Ama ka pa rin nila kahit na ginago mo ako. Hindi ko ipagkakait sa'yo ang mga bata, saad ni Eliana kay Marco. Maya-maya ay humahanggos na dumating si Vic. Agad itong naglakad sa gawin nila ni Eliana. Ellie, tawag ni Vic.
Lumingon naman si Eliana, ganoon din ang kambal. Agad na tumakbo ang kambal kay Vic at yamakap ito. Alam ni Vic at naiintindihan niya ang mga nagyayari. Pasyensya na po pa. Aalis na po kami ng mga bata, alam niya sa mga ito. Lumapit naman ang ina ni Marcos sa kanya. Niyakap siya nito ng sobrang higpit. Sige hiha, patawarin mo kami at si Marcos sa mga kasalanan na nagawa ng anak namin, saad ng ginang. It's okay, Maria, matagal ko na po kayong napatawad, saad naman niya sa ginang. Niyakap siya muli nito at nagpaalam na siya na aalis na sila. Alis na po kami, salamat po, saad niya sa mga ito. Umalis na sila ng mansyon. Mabilis lang sila na nakarating ng bahay nila. Hindi niya akalain na magiging ganoon ang pag-uusap nila. Binalingan naman niya ang mga anak niya sa tabi niya. Nakatulog na ang mga ito sa kakaiyak. Hinaplos niya isa-isa ang mga pisngi nito. Sorry mga anak dahil naranasan ninyo ito. Magiging maayos din ang lahat. Promise yan ni Mommy, saad niya sa tulog na mga anak. Isa-isa niya itong hinalikan sa mga pisngi nito. Nang nakarating sila ng bahay nila kanina ay binuhat nila ni Vic ang mga bata at ipinanhik sa kwarto niya. Sinabihan siya ni Vic na handa itong makinig sa kanya kapag handa na siyang ikwento ang mga nangyari kanina. Nang makatulog ang mga bata ay bumabas si Eliana at nagtungo siya sa garden area ng mansyon nila. Umupo siya sa bench na nandoon. Malalim na ang gabi at tahimik na ang buong paligid. Tumangala siya sa langit at tinignan ang bituin na kumikinang sa liwanag. Iniisip niya ang mga nangyari kanina. Hindi niya lubos akalain na may tinatagong hinanakit pala ang panganay niyang anak. Kahit na galit siya noon sa ama ng mga anak niya ay hindi naman niya nanaisin na magtanim ng sama ng loob at galit ang mga bata sa ama ng mga ito. Ayaw niyang matutunan ng mga anak na magtanim ng galit sa puso ng mga ito. Totoo yung mga sinabi niya kay Marco kanina. Matagal na niya itong napatawad sa mga nagawa nito sa kanya kahit hindi pa ito humingi ng tawad sa kanya. Sa mga lumipas na araw, buwan at taon ay unti-unti niyang na-realize na walang kahihinatnan kung magtatanam siya galit sa puso niya at hindi patawarin ang ama ng mga anak niya. Ayaw niyang sayangin ang pangalawang niyang buhay. Ayaw iikot ang buhay niya sa galit at sama ng loob. Nais niyang mabuhay ng masaya, yung walang sama ng loob at galit sa puso niya. Iyan din ang rason kung bakit hindi niya binabanggit sa mga anak niya ang ama ng mga ito dahil ayaw niyang malaman ng mga bata kung bakit sila nagkahiwalay at nandoon sila nakatira malayo sa ama ng mga ito. Alam siya kasi na masasaktan ang bata. Iyon ang hindi niya napaghandanan. Nalaman pala ng anak niya ang rason kung sila umalis at tumira ng malayo sa ama ng mga ito. Ngayon ipapaliwanag niya ang lahat sa mga bata. Gusto niya na makilala nito ang ama ng mga ito dahil karapatan iyon ng mga anak niya na ipinag-Kate niya sa lumipas ng 5 taon. Para sa mga anak niya gagawin niya lahat para maging masaya ang mga ito. Gusto niyang kausapin ulit si Marco nang sila lang. Yung walang sumbatan ang magaganap. Yung magkakasundo sila alang-alang sa mga anak nila. Magiging civil sila sa isa't isa. Yun lang ang maibibigay niya sa kay Marco dahil ayaw na niyang pumasok sa isang relasyon. Maya-maya ang ay may tumikim sa gilid niya. Si Vic pala at gising pa pala ito. Bay, ayos ka lang. Gusto mo nang kausap. Nandito lang ako, saad nito kay Eliana. Binalingan naman niya ito ng tingin. Vicky bakla, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko kanina habang tinitingnan ko si Marco na nagmamakaawa. Pero nanag ang awa ko sa kanya. Ramdam ko kanina na nagsisisi siya, saad ni Eliana. Bay, alam ko na matagal nang nawala ang galit mo sa ama ng mga anak mo. Hayaan mo siyang gawin niya ang lahat para makabawi at patawad siya ng mga John Hawkins ninyo. Kung nagsisisi man siya ay hayaan mo siyang makabawi sa mga bata, saad nito sa kanya. Oo, hahayaan ko naman siyang bumawi sa mga anak na kin dahil karapatan niya yun bilang ama ng mga bata. Hindi ko naman ipagkakait sa kanya ang mga bata, saad naman ni Eliana. Oo, di wala ng problema. Ang problema na lang is yung mga Junakis mo. Galit sila sa ama nila lalo na si Harold. Mahirap pa naman yun suyuan yung anak mong Yellow. Sigurado akong makikita na ng Papa Marco mo ang katapat niya. Magdasal na siya sa mga simbahan at magsindi ng kandila para madali lang niya na mapaamo ang anak mong Yellow, saad ni Vic sa kanya. Hay, ewan ko ba? May isa pa akong problema ngayon, saad naman ni Eliana. At ano naman yun? Ang only mo talaga sa problema simula nang dumating tayo dito, saad ni Vic na nakataas na ang kilay.
Gusto niya daw mabuo kami pamilya. Gusto niya na balikan ko siya kahit daw alang-alang sa mga bata. Mahal niya daw ako, kami, saad ni Eliana. OMG, haba ng hair mo girl. E paano yung ibang pamilya niya? Liwan niya, gaya ng ginawa niya sa inyo. Saad ni Vic na hindi na bumaba ang pagkataas ng kilay nito. Hindi, I mean sinabi niya sa akin na hiwalay na sila ni Natasha. Matagal na dahil nahuli niya itong niloloko siya at may nakipagbalikan ito sa ex-boyfriend niya. Nalaman din niya na hindi niya anak yung anak nila. Anak daw ito noong lalaki na naka one night stand ni Natasha sa bar. At hindi nito kilala kung sino yun, saad naman ni Eliana. So, in short ay nakarma siya dahil sa ginawa niya sa inyo ng mga anak ninyo. Kaya pala desperado siyang mabawi kayo. Alam mo yung mga titig niya sa akin kanina noong hinatid ko kayo ay para na niya akong lalamunan ng buhay, saad ni Vic. Kaya nga ako naguguluhan. Ayaw ko na kasing pumasok sa isang relationship. Alam mo naman na may trauma na ako sa mga nangyari sa akin sa nakaraan. Sapat na sakin ang mga anak ko, saad naman ni Eliana. If ayaw mo na talaga sabihin mo sa kanya ang gusto mo. Yung malinaw sa inyo ang lahat. Mahirap na at ayaw ka na namin makita na nasasaktan. Nako kapag nangyari yun makakasapak ako ng fafa talaga, saad ni Vic at humalukip-kap. Kaya ko nga siya kakausapin ulit para malinaw lahat sa amin. Uunahin ko muna ang mga anak ko bago ko siya harapin ulit at yung party ng company. Magiging abala na tayo sa susunod na araw, saad naman ni Eliana. Nang matapos ang usapan nila sa garden ay pumanhik na sila sa loob ng bahay. Unang umakyat sa itaas si Vic dahil antok na ito. Siya naman ay pumunta muna ng kusina at uminom ng gatas para makatulog siya. Pagkatapos niya sa kusina ay plum akyat na siya sa taas at pumasok na ng kwarto niya. Titignan niya ang mga anak na mahimbing na natutulog sa kama niya. Tumabi na siya rito ng higa at hinalikan muna niya ang pisngi nito isa-isa. Niyakap din niya ang mga ito at pumikit. Tuluyan na siyang makatulog katabi ang mga anghel niya na mahal niya. Hindi alam ni Marco ang mga gagawin niya lalo pa at nakita niya ang galit sa mga mata ng anak niya. Sobrang tago sa puso lahat ng mga salita ng anak niya sa kanya. Napahagulhol siya lalo nang iyak nang makaalis ang mag-ina niya. Sobrang sakit makita na nasasaktan ng mga anak dahil sayo. Mom, Dad, ang gago ko talaga, wala akong kwentang ama. Sinaktan ko ang mga anak ko, saad ni Marco at sumigaw ng napakalakas. Son, calm down. Saad ng ina niya. Nagwawala na siya sa may garden. Pinagsusuntok niya ang puno na nandoon. I'm so stupid. I'm a worthless dad. Galit na saad ni Marco na patuloy pa din sa pagwawala. Han, awatin niyo si Marco. Utos ng ginang sa awasa at anak niya. Mom, hayaan muna natin siya ilabas ang galit at hinanakit niya sa sarili niya. Mainam na yan para makapag-isip siya ng tama pagkatapos, saad ng Kuya Manolo niya. Manolo, awatin muna kapatid mo, utos ng Ginoo sa anak niya. Okay, fine, saad ni Manolo. Lumapit si Manolo kay Marco at hinawakan niya ito balikat. Hinatak niya ito para mainto sa pagsuntok sa kawawang kahoy ng mangga. Bro, calm down. Hindi mo malulutas ang problema ko kung magwawala ka dyan, saad niya sa kapatid. Medyo kumalma naman si Marco sa narinig. Kuya, hindi ko na alam kung ano na ang gagawin ko. Galit na sila sakin. Nakita mo diba? Galit na galit si Harold sakin. Paano ako babawi sa mga anak ko kuya? Tama ka nga kuya. Ang gago ko dahil sinaktan at iniwan ko yung babaeng nagmahal sa akin. Iwan ko ba saka ko pa na-realize na mahal ko siya noong wala na siya sa tabi ko, saad ni Marco habang patuloy ang pagiyak at nakasabunot sa buhok niya. Tama na yan, son. Be a man. Mag-isip ka ng tama kung paano ka nakakabawi sa mga anak mo, saad ng ama nila at niyakap si Marco. Son, mapapatawad ka din ng mga bata. Magtiwala ka lang sa itaas at gagabayan kanya, saad ng ina at yamakap din sa kanya. Bigla silang mainto nang may narinig silang humihikbi sa tabi nila. Hindi nila inaasahan na nakalapit na pala si Dustin sa kanila. Dad, don't cry na. I will help you dad para bumalik na sila sayo, saad ni Dustin. Niyakap naman ito ni Marco. Huwag ka nang umiyak. Kaya na ni daddy ito. Okay, makakasama din natin sila soon.
Gagawin ni Daddy lahat para makabawi sa kanila, saad ni Marco. Han, ipasok mo na muna si Dustin. Mag-uusap lang kaming tatlo. Lalaki sa lalaki, saad ng Ginoo. Tumanggo naman ang ina nila sa winika ng asawa. Dustin, come to Lola. Hayaan mo na natin ang daddy, lolo at tito mo mag-usap. Puntahan muna natin mga pinsan mo sa loob, saad ng ginang. Lumapit naman sa kanya ang bata at tumalikod na sila papasok ng bahay. Nang maywan naman sila na lang tatlo sa garden ay kinausap siya ng ama. Son, nakita mo naman ang nangyari kanina. Sana hindi mo binigla si Eliana. Kaka-rating lang nila ng mga bata, saad ng ama. I know Dad. It's my fault. Sana kinausap ko muna si Eliana ng masinsinan at hindi ako nagpadala ng emosyon ko, saad ni Marco. Nakita mo naman ang galit ng apo ko sa'yo. Matalino si Harold at alam niya ang nagyayari. Kausapin mo si Eliana ulit pero huwag muna ngayon. Kahopin muna natin ang sitwasyon at saka kakumilos. Sana pag-inisipan mo na ng mabuti ang mga hakbang na gagawin mo, saad ng ama. Yes Dad, babawi ako sa kanila lalo na sa mga bata. Gagawin ko ang lahat mapatawad nila ako, saad niya. Madami pa silang napag-usapan. Madami ang mga payo ng ama niya. Nagbigay din ng payo ang kuya niya sa kung ano ang gagawin niya. O sige na at magpahinga na tayo. Gabing-gabi na. Itulog mo yan Marco para makapag-isip ka ng matino. Huwag ka ng padalos-dalos ng desisyon. Bago ka matulog linisan mo yung kamay mo at purok dugo na, yung sugat mo linisan mo ng mabuti yan, saad ng ama. Yes po Dad, saad niya rito. Sabay na nilang nilisan ang garden. Pumanhik na sila ng kani-kanilang kwarto. Gaya ng sabi ng ama ay nilinisan siya ang mga sugat niya bago humiga sa higaan niya. Dito na muna sila matutulog ni Dustin sa bahay ng magulang niya. Ayaw na silang pauwiin muna doon sa bahay niya dahil nangyari. Medyo mahapdi ang mga kamay niya at mukhang hindi siya makakapagmaneho ng sasakyan niya. Kinabukasan maaga siyang magising at tinawagan ang sekretarya niya. Hello, cancel all my appointments for today. I can't come to the office. I'm not feeling well, saad niya sa sekretarya niya. Agad naman itong tinugon ng mga inutos niya. Well, masama talaga ang pakiramdam niya pero pupunta siya ngayon sa mall at flower shop. Ibibili niya ang mag-ina niya. Ipapadala niya ito sa bahay ng mga ito. Sisimulan na niya ang pangsusuyo sa mga ito. Hihingi siya ng tawad sa mga ito kahit na paulit-ulit ng gawin ay ayos alang sa kanya. Hindi siya sususko hanggang sa mapatawad siya ng mag-ina niya. Maaga siyang naggayak at lumabas na ng kwarto. Pumunta siya sa ibaba at nandoon na ang kanyang ina sa dining area. Nag-aayos ito kasama ang asawa ng kuya niya. Tulog pa ang mga bata. Marahil napagod din ang mga ito. Lumapit siya sa ina at nagpaalam. Mom, alis po muna ako. May bibilhin lang ako para sa mag-ina ko, saad niya sa ina. Ang aga mo naman iho. Kumain ka muna bago ka umalis, saad nito sa kanya. Huwag na mom at marami pa akong pupuntahan. Doon na lang ako sa mall kakain, saad naman niya rito. O sige at mag-ingat ka. Teka, ikaw ba ang magmamaneho? Namamagapay ang kamay mo, saad ng ina. Hindi po mom, si Manong Nelson po ang magmamaneho ng sasakyan ko, saad niya sa ina. Okay, mag-ingat ka, saad ng ina. Humulik muna siya sa pisngi nito at nagpaalam na aalis na siya. Ilang minuto ang lumipas ay nakarating na sila sa mall. Agad siyang bumaba. Manong Nelson, sahan mo po ako sa loob at doon na din tayo mag-breakfast, saad niya sa driver. Okay, sir, ipaparada ko lang ng maayos itong kotse, saad nito. Hinintay muna niya ito. Ilang minuto ay sabay na silang pumasok ng mall. Kumain muna sila sa isang restaurant bago siya mamili para ibigay sa mga anak niya. Lumipas ang isang oras at tapos na silang kumain. Lumabas na sila ng restaurant. Sir, saan po tayo? Saad ng driver. Sa bilihan tayo ng laruan, saad niya rito. Pumasok sila sa isang kilalang toy store. Binili niya lahat ng mga laruan ng naaayon sa edad ng mga bata. May nakita din siyang mga libro at kumuha din siya ng mga iyon. Pagkatapos nilang bumili para sa mga bata ay next nilang pupuntahan ay ang flower shop. Nang nakabili na siya ng bulaklak para kay Eliana. Isang kulay red at puti na rosas ang pinili niya para kay Eliana. Naglagay din siya ng mga sulat sa ipapadala niya.
Iniutos niya ito sa isa niyang tauhan na dalhin ang mga pinamili niya sa bahay ng mag-ina niya. Sana ay tanggapin ng mga ito ang pinamili niya at sana magustuhan nila. Ito na ang simula sa pagbawi niya sa mag-ina niya. Hindi muna siya magpapakita sa mga ito para bigyan ito ng space. Ayaw naman niyang magalit ulit ang anak niya sa kanya. Maghihintay siya sa kung kailan siya pwedeng magpakita sa mga ito. Hindi siya titigil. Babawi siya at ipapakita niya ang pagmamahal niya sa mag-ina niya.